wala talaga silang heart sa pagpipreach, pero dahil walang trabaho, pagkatapos yan, ito na, mag-preach ka na lang. So, ano nangyayari, Brother Efren? Dahil sa may asawa ka na kasi ganito. Sige, mag-preach ka na lang. Pero alam mo, wala talaga sa puso eh. Yeah, oo. Wala talaga sa puso eh. Hindi talaga yung ministry niya eh. Ang ministry niya is to work sa labas para mag-influence ng tao, dalhin. Pero when it comes sa pagpipreach, hindi. So makikita naman natin yan. But, if it is your interest, kapatid, Brother Efren, it's our interest. Kahit anong hirap, kahit ano man yan, isipin natin, God created me sa pamamagitan nito. Marunong ako magsalita, marunong ako makipagsama sa tao, marunong ako mag-lead, marunong ako mag-organize as a preacher, as a leader. So, hindi ka mahirapan. Di ba? Hindi lahat ng tao, leaders. Hindi lahat ng tao, preachers. Yan, sabi ng ating Panginoon ni Apostol Pablo. Hindi lahat. Teacher, preacher, elders, hindi lahat. So what I'm saying this, Brother Efren, because there are so many ministries na kapag nakuha mo yan, God is so generous. Malamang, kapatid, hindi pa mo pa, alam mo, nanonood ka, nakikinig ka, hindi mo pa nakikita talaga yung ministry mo, maybe because you don't ask God. Di ba? You don't ask God. Ask God to lead you to the ministry na kailangan sa iyo, mga kapatid. What age kailangan na may ministry na tayo, Brother Efren? As very young age, mga kapatid, dapat may ministry na tayo. Don't wait na pag nag-retire na ako, doon lang ako mag-ministry. Ay, naku, late na yon, kapatid. Kuha mo ba, Brother Efren? Late na yun. Late na yun. Habang nagtatrabaho ka, habang nasa prime age ka, nasa best version ka, Brother Efren, tayo, dapat talaga ginawa na natin yung ministry na yun. The soonest na ginagawa natin yung ministry natin, Brother Efren, the soonest ma-attain natin yung pinaka-tip ng ministry natin. And guess what? We will become an encouragement, inspiration sa mga next generation sa atin. Yeah. Kaya pwede natin kantahin yon. Find us faithful. Yeah. Agree doon, Brother Dino. Oo. So, yun. Sabi nga, syempre paliwanag din natin, marami din namang mga nagbabasa, bumibili ng mga books, di ba? So at least naipaliwanag mo naman nun na hindi natin sila dinidisregard, mga kapatid. Speaking of books, Brother Dino, meron akong nabasa noon na libro. Alam mo ang niya, natatawa ako no? Ang title niya, tungkol sa ministry ang title niya, Tinawag ka ba o tinulak? Itinulak. Parang ganun. Parang ganun, di ba? At yun, di ba, sabi mo kanina, yung borrowed faith ka lang ba? Parang ganun, di ba? Hindi ganun, mga kapatid. So, maganda na maintindihan natin kung ano yung mga interest natin, ano yung mga calling natin. Brother Dino, meron ako nabasa dito na isang letter ng struggling youth leader. Brother Efren, before that, pwede bang Sure. mga kapatid, this is my advice. Before you read other books, may dapat kang basahin muna banal na kasulatan. Sometimes kasi mas nauna natin yung books, kapatid, Brother Efren. Tapos nagiging supplement na lang natin ang banal na kasulatan. Nakukuha mo yung gusto mo sabihin? Yes. So, we should make them supplement sa banal na kasulatan. Actually, ang banal na kasulatan, don't need na supplement. Diba? Pero yung commentary ng iba, okay yun. Pero kung halimbawa, ikaw kapatid, mas maraming binabasan tayo sa sa mga idea ng tao kaysa sa banal na kasulatan. Sige. Mga kapatid, sige kayo. Hindi, as we know, mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang mga sinasabi. Kahit mga kapatiran natin, they have their different point of view. oo, totoo yan.
Ang point ko dito, sige, magbasa ka ng books. Oh, we do. I have books. Meron ako niyan. May mga books na nga akong binigay ko na sa'yo, Brother Efren. Ay, ganon. Meron ba? Yeah, meron. Di ba? Mga books na nang Si ibinigay sa Brother, Brother Seb, binigay na sa akin buong pulpit. Commentary sa amin. Pero take note of this. You read the Bible. Let's read the Bible. 90%. You read others 10%. Pero kung babalik ta rin mo to, ako pansin ko to eh. Pansin ko to sa mga speakers eh. Okay, wow, galing! Pero kanino galing yon? Kay Edwarton? Kay kanino pa mga kilala natin mga speakers? Kay speakers, no? Magagaling na speaker, debaters. Magagaling yan. Pero kung mas bilib tayo sa kanila kaysa kay Paul, mas bilib tayo sa kanila kaysa kay David, di ba? May something wrong na dyan para sa akin. Mas yun na yung kino-quote mo, yung pagkaintindi nila sa patungkol dito. Hey friends, mga kapatid, ito lang, Brother Efren. The Bible is easy to learn. Simple. Walang exaggeration, walang yellow journalism, walang sensationalism. Wala talaga. Talagang ibinibigay talaga sa atin yan. So para sa akin, I read the Bible, 90%. I read to learn more from other. Parang yung teacher ko sila. I need teachers. But more sa banal na kasulatan. Para sa akin. Sa akin lang yan, Brother Efren. Ang sa akin yan, I don't think that is an ultimate truth because that's for me. That's what I have learned from me. Kaya sabi ko kay Brother Gino, hindi to Brother Efren. Sa ngayon, sabi ko, I don't read commentary pag gumagawa ako ng sermon ko. Sabi ko kay Gino, siguro mga 1 year ko na sinabi yan kay Gino. Until now. Pero sabi ko sa kanila, you go ahead, you read. Kailangan nyo pa yan. You need to read more. Pero sa akin, gusto ko, pagka binasa ko sa banal na kasulatan, I'll make a lesson straight from banal na kasulatan. I have, hindi ko pinagmamalakang marami akong nabasa. Siguro 3 libro. Ang dami At least lagpas isa, hindi naman. Ang sabihin na, we always read naman. But we make point, I make it a point na mas marami ako nababasa sa scriptures. Kahit paulit-ulit yan. Yan lang sa akin. I don't claim na matalino ako sa mga tao sa iba, but it's my part. It's my way of studying, kapatid, Brother Efren. Ewan ko, I wish hindi ako mabash. Because hindi naman siguro. Hindi naman. Yan pa sarili ko eh. I don't condemn yung mga taong magaling magbasa ng banal na ng ibang books. But I ask lang, wag nating kaligtaan na mas marami tayong nababasa na books kaysa sa banal na kasulatan. Yan lang ang aking paalala. I don't think may magsasabing pangit yan, Brother Dino. Kailangan mas marami kang basahin na ibang books kaysa sa banal na kasulatan. My plea is this. Ang aking panawagan is mas maraming panahon tayo magbasa ng banal na kasulatan kaysa sa ibang books. I don't think may masasagasaan ako dyan, kapatid. Yeah. Siguro, align dyan, Brother Dino. No? Maalala ko yung sinabi ko noon, di ba, nung kasama natin si Brother Sam, alala mo na nag-live tayo, di ba, na with Brother Jonas, di ba? Tapos, di ba sabi ko, parang ayaw ko nang balikan yung nung bago akong mag-broadcast. Di ko alam kung napansin mo yun. Kasi parang napaka-boring yung hindi magandang background, parang ganon, di ba? Tapos sabi niya sa akin na ganon. Those are parang baby steps mo para kung nasaan ko ngayon, parang ganon sa akin. So, True. Speaking of sinasabi mo din naman, syempre ganun din naman tayo nag-start di ba? Commentaries, nagbabasa tayo, bumibili tayo ng mga books, ganyan. Kaya sabi mo nga, tama din sinabi mo na hindi na naman natin kinokondem yung mga ibang mga tao na, nandun tayo galing din di ba? Tapos ngayon, at least nag-grow na tayo sa aspect na yon, mga kapatid. Sana, I'm sure na maintindihan po natin yon, mga kapatid. Natututo pa rin tayo sa mga yon. But
Ang ganda ng highlights mo, no? Sinulat ko nga eh. Sabi dito, mas bilib pa tayo sa ibang mga famous pastor or preacher kesa kay Apostle Paul or kay David. Diba? Ang ganda nun, Brad. Ang ganda nun. So, ina-highlight lang talaga dito no, yung scripture. Napaka-importante nun, mga kapatid. At para ma-define natin, ano po, kung paano tayo magtatagal doon sa ministry, balikan natin ang Bible. Alam mo, Brad, meron tayong broadcast dati minsan. Dami ko natutunan na sa'yo. Sabi mo sa akin, sinabi mo sa nung nakaraan ano na parang alimbawa na topic natin about sa burnout. Ang unang-una na pupuntahan mo is sino ba yung mga role model? Sino ba yung mga example ng mga burnout? Kunwari burnout yung topic ano. Sino ba yung mga example ng mga na burnout na mga preacher or mga Christian sa Bible? So i-collect mo lahat ng mga stories na yon. So ganun ang ginagawa ko ngayong pattern, Brother Dino. 'Di ba? Yung topic ko nung last Friday about meekness sa Bible. So unang tumakbo sa isip ko, meekness ang topic ko. Sino ba sa Bible ang mga meek person? So kinolek ko lahat sila. Nakita mo yon? Yeah. So napaka-powerful nun, Raj. Napaka-powerful nun. Kaya naman ngayon, bago tayo magsimula dito, so paano magtagal sa church ministry? Ang tanong ko, meron akong notes dito. Ang tanong ko, sino ba yung mga nagtagal sa church ministry? Alam mo, ang unang-una dyan na nasa isip ko, si Paul. Yeah, of course. Si Apostle Paul, grabe yung ang mga encounter niya, Apostle Paul. Bakit ganun yung kanyang interest? Bakit ganun, very talaga siya, rooted talaga siya sa kanyang paniniwala? Anong meron sa kanya? At Brother Dino, ikaw nagturo ng Life of Paul sa Bible School, di ba? I'm sure marami kang mga may share dito, Pero ito, may mga question na tayo dito, Brad. Okay. Sabi niya dito, Bro, Kuya Pogs, malaki rin ang influence ng mga leaders to encourage to have ministry. Sila po kasi yung ginagamit ni Lord to open their heart and mind for the opportunity to serve. Anong masasabi mo dito? I agree with that. Chapter 10 of the book of Romans, Brother Efren, sabi niya, paano nila mapapakinggan ang gospel kung walang magtuturo? That's why we need preachers, we need teachers, mga kapatid. Sa mga tao na, let's say for example, for them to find out their ministry, they need to see some people, mga kapatid. Just like us. Katulad si Apostol Pablo, tinitingnan natin yan. Why we become like this? Because we really appreciate yung ginagawa ni Apostol Pablo. We really need that. We don't say. Pero gusto sabihin ko, pagdating ng panahon, we have this kind of uniqueness sa atin na ito sana nakikita. We know exactly on how when somebody ask us something ng patungkol sa how to become a Christian, ano ang pananampalataya mo, because we are to witness as well, mga kapatid. Pero kung sasabihin ko yung ibang tao, di ba? Kinopya ko yun. Parang ganun. Yun gusto kong sabihin, we really need those people. Kailangan natin sila. Because, bakit tayo naging Christians? Because somebody taught us. We have a good example. Another good example. Si Felipe, di ba? Yung eunuch, di ba? Without Felipe, babasa sila ng banal na kasulatan. So, what I'm saying here, kailangan natin ng katulong. Kailangan natin somebody to teach. Romans chapter 10. Ganun din yan. Makikita natin. But, take note, mga kapatid, kapag tayo na ang nagtuturo, ito na tayo Brother Efren, nandito na tayo Pag nagwi-witness na tayo, people will say, mga kapatid, makikita ng mga tao kung adapted lang natin yon o hindi. Feel nila yon. Many people